Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni tumar og sed coconut capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po yung sa ko nga pistingi daw ang seed kugon kay muna yung mga UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro nya akong giwana og tiwas sa pagpangisiar kasi musod dito sa bawol noon pagkuhit na ako og tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko dito sa Bay Garcia na Balbiliran. Basta tatak seed marketing, tatak kining magaling. Nakatikim ka na ba ng kapeng humahagod sa lalamunan ang sarap at pait nito? Suabe! Naririto na ang kapeng masarap na nakakatulong pa sa kalusugan. Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee Mix. Taglay ang pait at lakas ng Panyawan Herb na nakakatulong magpalakas ng katawan at mangosteen na siyang nakakapagpalakas ng ating immune system. Sed Panyawan Coffee. Tamang pait, tamang lasa, tamang nakakatulong sa katawan. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland de la Cruz sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. OMG, Carol! Nang larag imong buhok samtang nagsudlay ka. Mauni akong problema, nang larag akong buhok. Ikaw, baga kayo imong buhok, kaligon pa, naipay nanubo. Wa kay uban, unsa imong sekreto? Tungod ni sa Bluterna Max Capsule! Bluterna Max Capsule? Bluterna Max Capsule, dato sa bioflavonoids nga nagpasiugda sa pagtubo sa himsog nimong buhok, nagapakunhod sa pagpakita sa graying hair, mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika. Attention boys, bata ug teenager nga kulang sa height, dili sakto ang height tungod sa edad. Ang Moringa Joy na ay 20.3 mg sa calcium, 27.1 mg nga protein ug taas nga source sa carbohydrates. Ginapaayo niini ang damaged bone sa usa ka tawo, 17 times more nga daghan ang vitamin D kumpara sa formula milk o ginakorek niini ang digestion busa, sigurado nga maabsorb sa lawas ang mga bitamina ug minerales. Ang Moringa Joy Capsule ang mapalit sa tanang nga butika duol sa inyuhang mga lugar, tag 8 pesos lang. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Camel, sukang puti, sasuan mo alam mo. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto. Ang sikreto sa lami. Nganong atong pilion ang Vitalance Capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron makafunction ug maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs ug baga. Mag-inom og Vitalance Capsule.
Ako si Melba Avergonzado, 64 edad. Di na ko kakita, blurred na kayo akong mata ba. Pag-check sa doktor, ingon siya, ay naaman dahil kay katarak. Ingon ang doktor, paoperahin lang ni. Ning ko, di ko duk, mahadlo ko ng operasyon duk, uy. Ingon ang doktor, sige, kain na lang na siya og iBerry. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Nagpasalamat jud ko pag-ayo sa iBerry. Murag na arang-arang naman akong pananaw kay makalakaw naman ko mag-usa. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan.
Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.